Wow! Wow, ang ganda! Big time! Dito sa Naomi Resort, napunta ang kita nila John at Camille Pratt sa pag-aartista at marami pang pundar ang kanilang pamilya. OFW noon si Daddy Daniel at si Mommy Alma naman ay stage mom. Tanong, paano nila napaunlad ng ganito ang yaman ng pamilya? At kumusta naman si John ngayong isa na siyang ama at asawa? Minado naman si Direk na na mahilig siya mag-date. Ay, nagtiwala ko. Tara sa Naomi in Balete, Batangas and get to know the Pratties. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayo, nakangiti. With me, put your hands together, tada, let's be happy. You will see tomorrow's brighter, tada, let's be happy. Wow! Ito ang Balete, Batangas. Ito malapit na. Malapit na kami kina John Prats. Finally, makikita ko rin ng personal yung kanyang sikat na resort dito sa Balete, Batangas. Nakarating ka na, nasa kanan mo ang destinasyon. And we've arrived at our destination. Wow! Wow, ang ganda! Big time! OMG, ang ganda! Ang ganda ng Naomi. Wow! Finally, nakarating rin kami. An hour and a half from Makati and we are here in Balete, Batangas and we will meet with Direk John very, very soon. Welcome to Naomi here in Balete, Batangas. Hi! Ito ang paradise nina Direk John Pratt and his wife Isabel Oli. 3.5 hectares! Wow! Hi po! Kailangan ng tuk-tuk. Malaki kasi masyado, no? Ano pong pangalan niyo? Michael po. Michael! Anak, apapap. May tricycle sa loob ng Naomi. Kasi masyadong malaki. Palagi ba kayo may bisita? Lagi naman po kayo. Tayo sa restaurant. Hi po! First time to meet you. Ay, naku. Ay, ang gwapo. Ayun pala ang pinagmanahan. Ang gaganda. Kain tayo. Kaya nagkain na kami. Mga donya, oh. Ay, naku. Tita and tito. Hi po! Hello po! Hi! How are you, Bebe? Ilan na apo nyo? Ha? Ay, sarap. Mama love. How are you, Bebe? Thank you. Welcome to Naomi. How are you? Mas asawa. I miss you. Did you miss me? You're the brother to me. Bless Oh, Dada muna. Exhibition din sila ngayon. You bless? Oh, yeah. Hello, hello. Bless Dada. Ito na ang The Ayun. Pratties. Hello. Hi. Naku, ang lagkit ka. Ang ganda-ganda po. Parang kami hindi marami. Bakit parang dalaga pa yung katawan? Ayun, naku, thank you po. Dinadaya ko lang yan. Siya mahilig mag-workout tayo. Kami ng wife ko ang dito. Tapos si Camille is sa school and the husband. Order daw kami kahit ano. Sabi ni Daddy, sky's the limit. Ano ang the best na The orderin best? dito? Well, sa akin, all-time favorite ko talaga is the sinigang and the binagoongang baboy. Okay. Yung first chef namin, when in-introduce yung binagoongan, as in kakaiba yung nasa talong, tapos may bagoong.
Yung... Ang super sarap! Di ba? Iba yung burger. Huwag tayo yung burger, ah. Maganda yung planning nyo kasi hindi siya sabog na development. Ano siya, portion by portion talaga. Yun nga, lahat puro magkakasama. Katulad yung ginagawang yun, play area yun, tsaka gym. Lahat ng activity area, isang lugar lang. Kainan, yung isang area lang. Tapos yung mga tulugan nila, yung mga tulugan medyo nasa ibang area. Para tahimik. 3.5 hectares ang Naomi Resort sa Balete and 11 years in the making. Si Aga nagturo sa akin. Okay na to nga. Nung nandun tayo sa, yung broker niya, eksakto nandun. Tapos di ba nagpunta ka sa tangke, tapos nakita mo yung view? Ito na. Tinawagan niya yung broker niya. Tapos nung nabili ko, hindi ko na sinabi sa kanila. Nung nasabi ko sa kanila, nung nabili ko na. Kaya binili ko na. Tingnan mo yung view natin. Grabe yung view. Ganda. Yung view natin. Dad is pure Spanish. Pero lumaki lang siya sa Pilipinas. Dati nang may mga negosyo ang pamilya ng tatay ni John Pratt sa Cotabato. Pero pagdating dito sa Maynila, kayod pa rin sila. Ang alam ko, yung magkapatid na Camille at John Prats, bata palang artista na, pero yung magulang nila sobrang sinop. Alam ko, may school kayo. May construction company rin kayo, di ba? Si Daddy, siya yung nagtayo ng bahay ni Camille. Baka simple lang. At kayo rin nag-construct nito. Lalang, wala ka si Daddy eh. Ilan po bang magkakapatid sina Direk at saka sina Camille? Bali 5 po sila. 5. Dalawa lang ang nag-artista? Opo. Tapos ano po yung bali ginawa nung all the 3 other kids? Yung isa, yung pangatlo, he has his own business. We created the business, yung Sounds and Light Rentals. Yung mga concerts, mga sound system. So naka-complement pa rin dun sa work ni Jan. Ang ganda. Kaya nag-join po sila. Yun yung importante pala talaga pag pamilya tulong-tulong. Dapat po. Bakit po ninyo naisip na gano'n? Negosyante po ba talaga ang pamilya ninyo? Opo, may grandfather, may yung mga... Hindi, sa grandfather ko, negosyante, pero yung mga parents ko, mga uncle ko, wala naman. Sila nagtuloy, pero hindi na natuloy. So, pagdating sa generation ko, kami na yung nagtuloy. Tapos ano pong negosyo ng angkan? Yung dati po, hotel sa Mindanao. Sa Cotabato. Ganun pala. So talaga into business talaga. Pero nung pumasok yung mga anak po ninyo sa showbiz, si Camille talaga ang una? Philippine. 10 years old. Naikwento nga po niya. Napanood niyo ba yung vlog ko about her? Opo. Siya po yun. Napakabait na mga bata. Sabi nga niya, buti daw, pinayagan niyo siya na 3 years old pa lang siya, alam na niyang gusto niyang maging artista, no? Makulit siya. Fan siya ni Aiza. Ano po? Ng Eat Bulaga. Fan siya ni Aiza Sigera. Tapos si Kuya John, paano ko pumasok sa showbiz naman si John? Si Camille kasi noon, dahil nag-Miss Little, kinuha siya ni Mr. M sa ang TV. Pero dumaan pa rin sa audition. Nung audition na yon, kasama ko si John, pero hindi siya dapat mag-audition. Kaso nung nakapila na yung mga mag-audition, kasama ko nanay ko, sabi niya, Ma, sama ako dun. Audition din ako. Nakasando nga lang. Nung nakaupo kami, maya-maya nakita ko sa monitor si John. Nag-audition. Sabi ko, naku, nag-audition. Sabi ko, si Camille parang sure na siya napasok Dumaan lang talaga sa audition kasi pinatawag na siya. So, Lord, sabi ko, isama mo na rin itong anak ko isa kasi anong feeling pag hindi siya nakasama? Kawawa naman. Ay, pinagbigyan ni Lord. 2 sila. Nag-TV. Edi nag-showbiz na sila. Kayo ang manager? Hindi po. Ano ang naging papel ninyo doon sa showbiz career po? Stage mother. Ako, pinasok ko na siya kay Mr. M. That's Talent Center. Talent Center pa that time. Si Tita Lulu Romero nag-handle kay Camille. At yung sa business side, so alam ko may buildings po kayo, di ba? May school. Kasi ito, I work in Hong Kong also before for 9 years.
So, siyempre, mga naipon ko doon. Tapos yung mga bata naman, lahat ng mga binita nila, ininvest namin sa land banking. 11 years na to. 9 years na siyang working. Matagal na inikot. Ang galing. 9 years na siyang dinidevelop. Unti-unti hanggang ngayon dinidibig. So, Mommy, Daddy, kasama kayo sa negosyong to? Ren, hindi po Lahat ito naman family corporation. Family. Para mas safer, mas mas madali yung sharing siguro. Tsaka mas siguro, mas legit siguro kung corporation siya. Dad ko dati, nag-OFW yun. Nag-work siya. Nung nag-artista kami yung 7, si Camila ko 8. So my dad went to Hong Kong. Tapos yung trabaho niya is yung magic. Naglilinis sila ng carpet sa mga offices. Eh, hirap na yung mom ko ng time na yun. So sinabi niya, umuwi ka na dito. Tapos my dad was like, anong gagawin ko dyan? Wala akong gagawin dyan. Hindi, umuwi ka na, kailangan na kita. So nung umuwi siya, Ba't kailangan? parang, kasi, nakatira kami sa isang apartment. Tapos syempre, my mom, gusto ni Camille mag-artista. My mom kasi is housewife. So, sinasamahan kami ni Camille dati before kami mag-showbiz talaga sa mga commercials. So, nag-jeep kami para mag-VTR sa Makati. Tapos minsan makukuha ka, minsan hindi, minsan talo. Then nahirapan na siya. Sabi niya parang kailangan ko na ng katuwang, magnegosyo na lang tayo dito. So when my dad got here sa Manila ulit, nung mga bata pa kami, nag-start dad ko ng talyer. Gusto lang niya kasi may lisa sa kotse. My mom nag-start ng parlor. So yung apartment namin, sa taas yung bahay namin, sa baba namin, half dining kitchen, yung half parlor. So ganun yung environment namin. So medyo daddy ko nananakawan ng mga gamit dati sa talyer. So nalugi. So my mom, ginawa niya, nag-Betamax kami. So yung baba na namin ngayon, half salon, half Betamax. So ganun na kaluma. Rentahan. Yes. Na-experience ko na na-raid pa kami. OMG. Kasi di ba yung Betamax dati, hindi naman lahat legal yung time na yun. So talagang, nakita ko yung daddy ko talaga, nagmamakawa, huwag niyo na kunin to. Tapos pagparating, kinukuha talaga yung mga Betamax. So talaga ito sa tough journey for them also. Nung nakikita namin yun, nangaalala ko ngayon na parang ang hirap pala nung pinagdaanan nila. As in talagang traumatized sila. We were trying to look for ano yung negosyo aside from us being an artista. And my dad is trying to look for ano ba yung purpose niya. And then doon niya tinayo yung Sultana events yung time na yun. Kasi di ba pa nag-artista ka, uso yung mga mall shows. Yes. So ginawa niya yung Sultana events na nag-produce siya ng mall shows for us na magkapatid, na kami artista. At the same time, napopromote kami. So, nangyari Sultana. And until now, buo pa rin yung events company na yan. So, nung nangyayari yun, habang nangyayari yung journey na yun, nag-hawkbag ako, nabuo naman yung Ad Gateway na company ng dad ko. Ad Gateway, yung mga billboard site. Meron kami mga billboard site. Tapos after nun, bumalik yung passion niya sa construction. So, una pinag-practice ng dad ko was our house in Cainta. Yun yung kinonstruct niya. Hanggang ngayon, yun yung passion niya. That's why itong Naomi, talagang siya, vision niya to. Ito, construction niya to, lahat. So para siya naglalaro na parang dito natin lalagay yung mga ganyan. And then, dun din ako nagsimula mag-direct nung hindi pa ako director. Nung tumutulong kami sa company, nag-direct ako sa mga events ng Sultana. So, hindi alam ng mga tao yun na before ako mag-direct, may training na talaga ako before. And, itong Naomi, we bought this, tapos sabi ng dad ko, eto, dito tayo. We were there, tapos sobrang talahib lang to. We were there, sabi niya, ganda dito, no? Tapos nung kakasal na ako, dapat rest house lang talaga to. Nung ikakasal na ako, minadali ng dad ko, itayo yung mga 4 na villas doon. Kasi gusto niya dito ako ikasal. Tapos, after nung wedding, sabi ko, Dad, why don't we share the experience that we have? Sabi ko, tara, i-open natin, gawin natin siyang resort. Sanctuary resort. Ano yung mga lesson? Di ba madami kayong hit or miss eh? Siguro lang, like, ang natutunan ko lang when it comes to everything, not just sa business, with my dad is, risk taker siya. Yung don't be scared to try. Kasi mas masakit yung hindi mo tinry, inisip mo lang, kasi hindi mo sinubukan. Yun yung failure. But yung approach na laban lang, even with concerts, when I direct, minsan pag iniisip ko parang imposible, but when I push myself, and nangyari siya, wow. Pero kung hindi, at least I tried. Tsaka yung mga concert mo, Korean eh. Hindi lang kung anong concert. Like, ibang standard daw talaga yung mga katrabaho, mga Korean. Well, I learned so much from them also. Sobrang fortunate lang din talaga ako and blessed to
I've worked with them. Ang galing, very professional, and I try to grab yung mga pwede kong matutunan sa kanila. Grabe. Kasi alam ko lang talaga, sobrang hirap makapasok sa mundong yun. Ikaw ba hinanap? Ikaw ba nag-apply? No, when I was doing Provinciano, I had the call to direct Jessie, yung zoom in, zoom out na artist. Tapos di ko siya kilala, tapos I was telling my manager, sabi ko, siya may offer sa akin, tingnan mo nga. Sabi niya, oh sige. So, binalikan niya ako. Sabi niya, direct gusto mo gawin to, Korean to. Sikat to. Sabi, sino ba yan? Sabi niya, zoom in, zoom out yung sikat sa TikTok. Tapos doon ko lang nag-get. Sabi ko, sige, game. So, nung dumating ako doon, nag-tripod kami. I had a Zoom meeting with the artist. Buti na naging English si Jessie. They had a research ng local directors na pwede nilang maka-collaborate to help them also to mount the big concert of Jessie. Kasi first ever niya yun sa MOA. Actually, my dad talaga, hoarder ng mga kahoy. Ganda. So, dahil siguro sa construction, so ang ginawa niya, like, he bought yung mga gandang Nara wood na may na iba-iba. So, binili lang niya ng random lang yan, yung mga set na yan. Oo. So, but this one, minsan kiniklear to, tapos ginagawang event space. Laki. Malaki siya. Ilan ang kayang ma-accommodate nito? This one is good for at least 100 packs. Kasha eh. Laki. So, usually yung mga nag-wedding, meron dun yung isang parang maliit na wedding area. So, intimate wedding, tapos ito yung ginagawa nilang reception. Yan. So, ito yung aming collection ng dad ko ng mga namin. May secret dito sa baba. Yung mga tinago pala niya mga posters namin. Ayan. Ay, wow. So, the game room, billiard table, and everything dito. Ayun yung mga original, authentic posters namin. Oh, wow. So, this is the wall of cams, my sister. Ay, grabe. So, all the films na from Hindi Pa Tapos Ang Labada to Princess Sarah, Pulubit Prinsesa. Itong mga to, yung mga iba pinrint na lang, but this one is original posters talaga. Wow. Yung, di ba usually dati, papagawa ng mga posters, pamimigay mo sa ito yung mga official posters nila. Grabe. Yan. Wow. TV shows si Cams, pati mga write-up namin talagang... Wow! Ay, grabe. Yan siya. Tapos ito yung wall ko. Ito na yun, from Batang X. Mas maraming films si Cams talaga nung growing up. Ito may TV shows with sila. Saan ka dito? Ikaw ba si Kidlat? Ako si Kidlat. Ang cute oh. Ang cute. Pare ko eh. Parang babata niyo pa dito. My first romance. Ang galing no, ngayon ko na-appreciate kung paano ka nag-evolve. Tapos yan, ito yung PBB na nanalo ko ng Pinoy Big Brother second placer. Oh. So tinago ng dad ko pala yung cheque. Tapos this is the record award na meron ako yung GCS, yung band namin nila Stephanie nila Carlo when we were young. Ang cute nyo. As in, super. So yan. Eto ba, Liv, eto ba yung crush mo siya nun? Anong edad yung crush na crush mo si John? Ito, si First Romance. Oh. Yan. Anong ilang taon ka dyan? What? 18, 19? Wow. Alam mo, ang ganda ng career yung magkapatid, no? Oh, I mean, not bad for dalawa kayong magkapatid, tapos lahat kayo, ang dami niyong break. Saka we had our own time, tapos parang never kami nagkasalusan. Like growing up, si Cams talaga yung mas naunang napansin. Because of Princess Sarah and everything. I had my Batang X and Roller Boys, but after nun, I stopped. Pero kumbaga, hindi naman stop, but parang nag-down yung career ko nung bata ako. Nag-pick up na lang ako when I did gimmick. Nung teenager na kami. Sa gimmick kami, pani kami magkapatid. So sabay talaga kami. And we're still blessed na, we're still here. Yun yung sabi ko nga kay Cams, parang hindi na kami nag-aano sa awards or sa kahit na anong recognition. But the fact that sabi ko, we're still here in the industry after like 34 years. Sobrang, yun yung accomplishment namin dalawa. At saka parang solid yung career, solid rin na may ibang buhay sa labas ng showbiz, solid din yung pamilya. Yeah, sobrang Thank you, Lord. Okay, so we'll use this kasi mataas na tayo. Sige. Ang galing ng planning, ang galing. So eto, dito napunta ang pundar ng mga brats.
Well, isa sa mga pundar ng Pratt. Saka wala kaming pinutol na puno, Miss Bernadette. Kaya itong mga puno na natitira dito, we work around them. Ay, Wala panalo. kaming pinutol na puno talaga. Yan, these are glamping. Oh, ito yung glamping. Glamping tents. Uy, in fairness, ang ganda at ang laki. Yeah. Ito, buksan natin. There! Uy, glamping! So it's really glamping. Ay, masaya din. Tapos pwedeng ito lang para ano. Tapos may sarili kang CR talaga. Oo. Gusto to ng mga bata. Yan. Actually, mga bata talaga yung naggaganyan. This is my chick-chick. My chick-chick. Yeah. Ito ang ibang kabanding, iPad eh. Why? Bakit? Sorry, next. Taga Channel 7 ka, ikaw, paano ka nag-push ng Lindas? Actually, nag-2 ako before. Doon talaga ako nag-start. Nag-boom ka sa 7? Yes. Ah. Doon yung parang mas malaking break sa akin. So, yun. Doon pa, nagkasama kami sa isang show na hindi ako masyado napapansin. Mga ganun. Hindi ako minabasa. Kasama na kami ng show before. Ba't hindi mo kasi pinansin? Naiya kasi Or may ako. girlfriend Akala ka niya, iba? hindi wala, single ako nun. Yeah. Akala niya, suplado ako, pero nahihiya talaga ako kasi hindi kami close yung time na yun. Pero nag-meet na kami before, tapos after nun, yung GMA na siya, tapos yung next meeting namin was 2013. Wait, eto na ko. Minado naman si Direk na ano, na mahilig siya mag-date. Ay, nagtiwala ko na. Buti Kaya nagtiwala siya ka sa nahirapan. kanya. Medyo nahirapan siya nung una, no? Nahirapan akong i-schedule yung date kasi ayaw niya talaga ibigay. Oo. Pero nung nag-date na kami, yun na. Yun na? Alam mo na? Huli na siya. Yabang. Hindi, nung nag-ano kami, Bakit natin nung nag-date na kami, ang tagal talaga kasi talagang lagi ako nire-reject kung ano-anong number binibigay sa akin. Bakit naman? Eh, kasi naging friend ko yung mga ex na niya. Mas naging close ko sila una. So, medyo na-brief na ako doon. May briefing na ako. Yeah, okay na ako doon. So, yun. Ano lang, parang medyo natatakot na ako kasi may ganito pala siya. Pero moral lesson, Ano? you really have to listen pala talaga. Both sides of the story. Kasi meron naman din siyang side niya na kung bakit niya nagawa din yun. Ganun. Tapos naintindihan ko din yun sa mga friends ko. Pero friends ko pa rin sila hanggang ngayon. Anong masasabi mo tungkol sa kanya? Si John, ang makikita mo. Walang maganda. Walang maganda. Mahirap. Teka na. Showbizin ko muna kayo. Joke lang dyan. Kay John, ang nakikita mo kasi, ito mukha kasing suplado eh. Ang una. Pero he's so, siya yung pinaka-sincere, walang halong, hindi siya marunong mang-etchos ng tao. What you see is what you get. And that's what I like about him. Gusto niya too frank eh, no? Oo. Mabait naman siya. Sobrang bait. To a fault na, no? Minsan. Parang gano'n. Pero di ba mukha siyang masungit? Or parang ang hirap i-reach. Anong i-reach? Mahirap i-reach? Parang gano'n. Mahirap abutin. Parang pangarap lang. Or maybe because he's my crush before. Parang kaya siguro gano'n. Wala, si Pedro nagulat. Nakakadam? Nakakadance pa rin. Farm life. Seryoso? Yes. Sa mga college pa ako noon, inabang-abangan ko siya talaga. Pag nag-mall show sila ni Sa Hart, Cebu. abang talaga ako doon. Tapos sigaw-sigaw ako, Diyan! Tapos syempre hindi ka marinig, ang dami namin. Dami nangarap. Pero ikaw ang nakaano. Nagpatino. Lakas ko kay Lord. Imagine that. Technically, parang yung crush mo, nakuha mo. Diba? Girl! Oo. Tapos hinabol-habol pa ako. Oo Ba't naman, hindi mo totoo lang. sinagot agad kung crush mo naman pala siya? Kasi nga, naunahan na nga ako. Na-orient na ako ng mga friends ko. May mga ganun. But, yun. Pasalamat ka kay Camille talaga. O, may sasabihin. Ano sasabihin mo? Hindi totoo yung mga friends mo. Lawyer of John Prats. Hindi totoo yung mga friends mo. Kasi maliin po sa'yo eh. Oo, di ba? Diba? Super close kayo, no? Super close ng family mo, no? At bilang tatay, ano naman ang madedescribe mo? Live, kay Si John, surprisingly, hands-on pala siya. Kasi akala ko dati baka eto ako to lahat. Pero with paligo,
Kasi paligo ng kids, or changing the diapers nung maliit pa sila, pa-burp, gising siya. As in, gigising talaga siya kahit puyat siya, kahit galing taping, papack up siya ng 3, gising siya ng 5, change diapers, kasi ako wala na talaga. 0 na talaga siya. Siya timpla ng gatas. Kasi may time na nag-formula na yung mga kids ko nung time siya. Siya night shift ang tawag mo, di ba? Tsaka ngayon, even now, I bring feather sa school. Kasi may isang dad na nagsabi sa akin na enjoy every moment because mabilis lang yan, dadaan lang yan sa'yo. Si Liv talaga, believe ako kasi talagang, sabi ko nga kung may isang kakabiliban guys, siguro all the mothers kasi they work so much, like 24/7, walang day off. And I'm just so blessed to have her kasi hindi ko na ma-imagine na iba yung nanay ng anak ko tsaka ang papangasawa kasi din naman like parang sobra siyang hands-on with, like ngayon dumating kami doon sa house, talagang inayos muna niya lahat kaya kami lahat nandito. Kaya ako na late, sorry. So ganun siya. Wow, and I'm happy you found each other. Yeah. So this is the usually mas malakas sa family kasi 2 rooms, tas they share the same veranda. So, pag hinanap mo, ano kayang room mo gusto ko sa Naomi? Dun sa Love is a matter of counting the years, it's a matter of making the years count. Count room. Pero ito yung pang-dalawa, pag gusto mo dalawang kwarto. Maganda rin sa mga pamilya yan. Perfect. Nag-shooting ang cast ng Ang Probinsyano dito sa Naomi. At itong silid na ito, ang kwarto ni Direk Coco Martin. Oh, ito na. Special to Ifugao Hut na ito. Ito, kasi dito ko first minessage si Liv. Yan. Nandyan ako na agaran. Hi, crush! Mas patutin. Air condition na rin to eh. Alam ko aircon na? Oo, in-aircon na namin. Ay. Ano to, legit na Ifugao house? Or... Yup, legit. As sila nagdala talaga at sila nag-assemble. Oh, wow. Ay, ang ganda. Oh. Nakaayos. Yeah, it's air conditioned. Wow. So, at dati, meron pang kurtina sa iba. May drapes. Oo, drapes, kurtina. Yeah. Oo, may drapes pa. Nice. Dito sa Naomi kinasal sina John at Liv. At sa pagiging isang family house, nais ng mga pratis na magkaroon din ng magagandang alaala ang mga pamilyang dadayo dito. Wow! We're going up and away. Ah. So you get this is the best view ng Taal. Ay, wow. Tsaka na-appreciate ko yung landscape bigla. Yung parang ganda. Yeah, doon kami kinasal ni Liv, tapos ito yung naging reception namin kung saan tayo ngayon. Oh, wow. Hindi ko na-expect na ganito kaganda. Dito ka natatanda? Feeling ko, kami ni Liv. Kaya nagpatayo kami ng house talaga na yours feeling talaga. namin, pag iniwan na kami ng mga anak namin, may sarili-sarili na silang mga buhay, dyan na kami. Ay, nako. Galing. Congratulations. Ang ganda. And that's the other side of the pratis. At kagaya ng palagi nating sinasabi, Pilipino tayo kaya lumalaban tayong nakangiti. Be happy!